Napapanood ng buong mundo ang karera ni Kinata at ng mga oras na iyon ay sinabi ng commentator na maaaring mabasag nito ang kasalukuyang pinakamabilis na oras sa Sector 3 na itinakda ni Michael Beckenbauer. Kasalukuyang pinapanood ni na Michael ang karera ni Kinata nang bigla itong tanungin ni Agnes kung ano ang opinyon nito tungkol doon. Agad na sinabi ni Michael ang napansin niya na kulang sa lakas ang 86 GT ni Kinata, at kung magpapatuloy umano iyon sa ganoong pag-slide ay mauubos ang kapasidad ng mga gulong bago pa man makarating sa mahabang tuwid na bahagi bago ang finish line. Sinabi rin niya na hindi niya masyadong pinapahalagahan ang record dahil nag-iiwan siya ng malaking allowance kapag siya ay nakikipagkarera. Dagdag pa nito na hindi niya kailanman ginamit ang ikalimang gear ng kanyang sasakyan sa MFG dahil sapat na para sa kanya ang ikaapat na gear. Kasunod yun ay sinabi ni Michael sa kanyang kapatid na babalik na siya sa Germany kapag natapos ang season ng MFG, kaya pabiro siya nitong tinanong kung homesick na ba siya o namimiss na niya ang luto ng kanilang ina, sapagkat para kay Agnes ay mas gusto umano nitong manatili sa Japan. Nang mga oras na yun ay nasa ika-18 pwesto na si Kinata at tila tuloy-tuloy pa rin itong napapanatili ang bilis na lampas sa record ng sektor. Napaisip naman si Ogata kung may split personality ba si Kinata, dahil ibang-iba umano iyon kumpara sa dati bago iyon magkarera. Sinabi ni Eva na ganoon din naman ang karamihan sa mga driver ng MFG, at sigurado umano ito na hindi pa ibinibigay ni Kinata ang lahat. Hindi na rin umano magugulat si Eva kung meron pang mas mataas na antas si Kinata kapag naka-top gear na iyon. Habang binabagtas ni Kinata ang mga masisikip na bahagi ng kurso, sinabi rito ni Ogata na isa na lang ang sasakyan na kailangan nitong malampasan. Ngunit pagkasabi pa lang yun ay agad na na-update ang posisyon ni Kinata sa ika-15 pwesto, bagay na ikinagulat ng dalawa. Magsasalita pa sana si Ogata pero pinigilan ito ni Eva at sinabing mas mabuting manahimik muna sila sa radyo dahil masyado pa umanong maaga para magdiwang. Dagdag pa nito na ang mahabang bahagi bago ang finish line ay magiging malaking hamon para sa isang may mahinang makina na sasakyan tulad ng kay Kinata, dahil ang mga naungusan umanong kalaban yun ay malamang na makabawi roon. Habang nagkokomentaryo si Tinoka na ang Kamaboko Strait ay may habang 1.9 na kilometro, biglang umangat si Kinata sa ika-14 na pwesto, at wala nang magawa sina Eva at Ogata kundi ang maghintay at umasa kay Kinata. Pagpasok pa lang ni Kinata sa tuwid na daan ay bumagal na ang drone na sumusunod dito dahil hanggang 180 kilometro bawat oras lang ang kaya nyon, kaya naman ang natitirang footage sa bahaging iyon ng tuwid na daan ay kukuhanan umano ng 5 nakakabit na kamera na nakapalibot sa ruta. Habang todo arangkada si Kinata, nag-alala si Ogata nang makita na bumalik na naman iyon sa ika-15 pwesto, sapagkat ang kotse na nalagpasan yun kanina ay nakabawi at nalampasan na ang oras ni Kinata. Dahil doon ay nakonsensya si Ogata sapagkat inisip nito na isang may mahinang makina na kotse lang ang naibigay niya doon. Kasunod yun ay sinabi ni Tinoka na umaabot lang sa 230 km/h ang 86 GT, habang karamihan sa mga sasakyan sa Godly 15 ay tumatakbo ng nasa 300 km/h sa puntong iyon. Ayon sa commentator, sa dulo umano ng tuwid na kalsada ay matatagpuan ang intersection ng Higashi-Kazumatsuri, isang 90-degree na paliko. Dahil sa mahusay na pagtapak ni Kinata ay nagawa nitong magpreno at magbawas ng kambyo ng maayos, kaya nalampasan nito ang intersection ng malinis at matulin. Sa ngayon, isang S-curve ang hinaharap ni Kinata, at pagkatapos nyon ay ang finish line na. Kasabay nito, napansin ni Eva na unti-unting nababawasan ang agwat ng sasakyang nasa likuran sa ika-15 pwesto. Naisip nito na mas malakas ang kotse ni Kinata, dahil halos magkapantay na ang mga iyon sa huling sandali bago ang finish line. Sa huli ay tinawid ni Kinata ang finish line na todo ang silinyador, dahilan para ang lahat ng nanunood ng karera ay maiwang tensyonado at kabado. Napanood ni Ren ang pagwawakas ng karera ni Kinata, at pagkatapos ay umiwas ito ng tingin na may bahagyang lungkot sa mukha. Pagkatapos ay inianunsyo na nagtapos si Kinata sa ika-16 na pwesto, at kulang lamang umano ng ilang sandaang bahagi ng segundo sa pinakahuling sandali. Samantala, pinatay na ni Mr. Saionji ang telebisyon matapos lumabas ang resulta, dahil labis na itong na-stress sa panunood ng buong karera. Si Ogata naman ay napaabog sa mesa dahil sa matinding panghihinayang, kaya sinabi rito ni Eva na hindi naman ito iyon kasalanan. Kasunod yun, pagkatapos may inspection ng 86 GT ay nagmaneho si Kinata pabalik sa terminal. Pagkarating doon ay nadatnan nito si Ogata na labis ang lungkot at pagkadismaya. Gayunpaman, masayang sinabi rito ni Kinata na naabot ng kotse ang kanyang mga inaasahan at pinuri pa niya ito bilang mekaniko. Gusto sanang yakapin ni Ogata si Kinata sa sobrang tuwa, ngunit tumanggi ang binata dahil sa sipon nito mula sa pag-iyak. Pagkatapos ay nagyaya si Eva ng isang salo-salo at sinabi kay Kinata na ipapakita niya rito kung ano ang ginagawa ng Japan sa pagkain kapag seryoso na ang mga ito.
Ngunit habang pinaplano ni Ava ang selebrasyon ay bigla nitong nakita ang paparating na Angel number 7. Inakala ni Ava na pumunta yun doon para sa kanya, ngunit nilampasan lamang siya nito at lumapit yun kay Hinata na may seryosong mukha. Nung una ay hindi nakilala ni Hinata kung sino ang Angel kaya napatingin ito ng may pagtataka. Hindi nagtagal ay nagulat na lamang ang dalawa nang bigla nitong sampalin si Hinata sabay sabi ng tangi. Pagkatapos ay tumakbo ang Angel papunta sa isang flyover, habang lumapit naman si Ava kay Hinata upang itanong kung kilala ba nito ang Angel 7 at kung bakit ito sinampal nito. Sinabi ni Hinata na wala siyang ideya at iilan lamang ang mga taong nakilala niya mula nang dumating siya sa Japan. Sinabi ni Ava na baka may nagawa itong tulad ng pambabastos, ngunit mariin yung itinanggi ng binata. Gabi na nang makauwi si Ren sa kanilang bahay. Paakyat na sana ito sa taas nang bigla nitong tanungin ang ina kung nasaan si Hinata, at sinabi naman yun na kakain umano ang binata sa labas kasama ang mga kaibigan. Habang kumakain ang tatlo sa isang restaurant ay doon na inamin ni Ava ang kanyang nararamdaman para sa Angel number 7, bagay na ikinatuwa ng dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Ava kay Hinata na mangako ito na kahit anong mangyari ay hindi ito makikipag-date o mahuhulog ang loob kay number 7, at agad namang tumugon ang binata dahil hindi umano ito interesado sa babaeng basta na lang nananampal ng taong kakakilala pa lang. Natuwa si Ava sa sagot ni Hinata, pero sinabi niya na huwag itong magalit doon dahil magiging asawa niya iyon balang araw. Sa headquarters naman ng MFG ay nakipag-usap si General Manager Fumihiro sa isang staff tungkol sa isang kalahok na na-disqualify dahil sa paggamit umano ng hindi aprobadong gulong. Dagdag pa ng staff na ang racer na nasa ika-16 na pwesto ay kwalipikado na ngayon sa karera. Ipinag-utos ni Fumihiro na ilabas agad ang na-update na press release, at pagkatapos ay napabulong ito sa sarili na mukhang nasa panig ni Hinata ang swerte, at maaaring naman umano yun nito mula sa mentor. Sa restaurant, habang kumakain pa rin ang tatlo ay biglang nakatanggap si Ava ng notification sa kanyang cellphone. Laking gulat nito nang makita ang updated na resulta. Ganoon din ang naging reaksyon ni Hinata at Ogata nang malaman na umabot si Hinata sa ika-15 pwesto, sapagkat ang ibig sabihin yun ay makakasali sila sa karera bukas. Tiningnan ni Ava ang natitirang listahan kung saan nasa unang pwesto si Ishigami, kasunod sina Michael Beckenbauer, Sakamoto, Otani, si Ava, Oishi, Akaba at iba pa. Sinabi rin ni Ava sa dalawa na ang top prize ay 100 milyong yen, at may karagdagang 1 bilyon para sa Manggenguna sa buong taon. Sa bahay naman habang naliligo si Ren ay iniisip nito ang kanyang ginawa kanina. Tinanong nito ang sarili na kung kaya ba niya na-sample si Hinata ay dahil sa hindi niyon pagsasabi ng tungkol sa pagsali sa MFG. Subalit na pagtanto niya na may pagkakamali din siya dahil hindi niya sinabi kay Hinata na isa siyang angel doon. Sa ngayon ay iniisip ni Ren kung galit na kaya sa kanya si Hinata at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa restaurant, labis ang tuwa ng tatlo nang matanggap ang balita at sabay-sabay ng mga itong ipinagdiwang ang masayang sandali ng gabing iyon.